walang hanggan, Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misang pasasalamat. MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obet and Marian Maliksi and family, Mrs. Seni Rocafort, Alcantara and family, Lipa Laundry House, Francisco and De Jesus family, Evelyn Lasaga Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, Etot and Marie Kapunitan and family, Che Kapunitan and Bunny McGuinness, Rose Kapunitan Manaksa and family, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita Fe Benito, Erleo and Rhea Marie Buenviaje, Flora de Guzman and family, Mr. and Mrs. Ronnie and Josie Malihan and family, George and Emeline Tabile and family, Dar Gonzalez, Nelson Nipay and family, Virginia Besas, Caldo and Lirio family, John and Yae Morales, Reynaldo and Amelia Bautista, Pablito Emelda Balmes, Rusty Di Pasupil, Mr. and Mrs. Arcadia Dante and Rich Daniel Toralba, Divine Fresnido and family, Ruben Villegas and family, Pablito and Bing Libwit and family, Bert Montero, Melinda and Franklin Lee and family, Conrado and Marcelina Caparos and family, Mosura and Marasigan family, Avelina Caparos, Pascua and Sara, Angeline Pascua Dilig and family, Rosita Peña and family, Fernando and Annie Seyunto and family, Ramon Bias sons, Mr. and Mrs. Noli Cantos and family, De La Cruz family, Mr. and Mrs. Benedicto Silva Villena and family, Nicoleo Precious Joy and Precious Nicole Villena, Aristotle Tagire and family, San Diego Jimlani family, Patricio Martin and family, Florita and Godoy and family, Josefina and Renato Baldosa and Eduardo Villegas and family, Rochelle Perez, Feliceta Max, Charis Ann Mabilangan, Cariño family, Lomar de la Cruz and family, Bogie and Gloria Ocampo, Lourdes Dating Ginoo and family, Rose Ann Barion, Enrico Claveron and Marlene Manlugon, Lenny Cunanan, Dani Net, Jace Daniel Kapal, Michael Padilla, para sa mga natatanging kahilingan ni na Margie Carol Staff, Sir Niles Brace, Elizabeth Encinas, Esther Makatangay, Emma Makatangay, Janice Jobel Gallego, Ronaldo Celeste Punsalan, Robert Angelo Candelario, and Dr. Rudolph Angelo Lazaga Candelario, Dr. Virgilio Lazaga, Pedro Lazaga, Lazaga and Candelario family, Emma Dinglasan and family, Etot and Marie Kapunitan and family, Che Kapunitan and Bunny McKinis, Rose Kapunitan, Manaksa and family, Aram Rosales, Danilo Capal and family, George and Emeline Tabile and family, Lovelyn Macy Nuevo, Michelle Ang and family, and Pamela Lucio To family, Jania Comia and family, Genova Productions, Marketing, Joanna Lynn Gitaykon Logistics Corporation, JU Food Services Incorporated, JU Fuel Corporation, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita P. Benito Erleo, and Rhea Marie Buenviaje, Attorney Jose Capal and Attorney Alfred Belen, Antonio and Alma Monte Alto and family, Mary Joy Mercado, De La Rondera and family, Di Makulangan family, Melvin Umali family, Dennis Farr, Lailami Tampok, Bay Cristina Pomida, Kenneth Lloyd Zaragoza, Santos family, Jaime Ramirez, Chloe Valeria, Quinces May Briones, Jim Fel Tejoda, Rochelle Perez and Joan Banaag, Kimber Joy De Castro, Evelyn Ramirez and family, Pontaniel and De Lomen family, Madarang and Lugo family, Reynel Luis Zamora, Zamora family, Benji and
Elda Aquino and family. Para sa kagalingan ni Manuel Monaales Sr., Hans Allen Dinglasan, Maria Evelyn Dinglasan, Jembo Tuando, Rita Pulintan, Ruby Angelic Lazaga Candelario, Teresita Fe Benito, Roniel Diana Aguila, Celi Karimpong, Julian Andrew Bernardo, John Lawrence Bernardo, Camille de Guzman, Gerardo Francisco, Delia Francisco Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Jacob Ethan Primero, Lervin Louis Medina, Marianita Alcantara, Blesilda Llamas, Jenny Biblicos, Jocelyn Prancilio, Fontaniel de Lomen family, Madarang and Lugo family, Norman Helen Arañez, Mr. and Mrs. Ramil Kalingasan, Zosima Carmelo, Marina Castillo, Marcelina and Conrado Caparos, Patrick Marasigan and Erwin Mosura, Anjo Bim and Fernando Sister Cuento, Richard Bahin. Sa agarang pagaling ni Napoleon Nieto, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Sosilio Hermilo, Peralta, Victoria Peralta and Maria Chonco, Jacob Ethan Primero, Aileen Monsanto, Anferni Chris Miraflor Bangis, Razel Honrade, Anju Bim and Fernando Senior Cuento. Para sa kaarawan ni na Iris Franz Rivas, Cal and Cyril Meneses, Leovino Magtibay, Leovino Magadia, Aaron Kyle Santos, Florentina So, Napoleon Paburian, Mark Christian Kailaw, Imelda Muray. Para sa mga yumaong kapatid na sina Father Ezekiel de Maculangan, Father Platon Tolentino, Mrs. Freddy Consunhi, Dr. Karen Gonzaga, Ernest Gonzaga, Adelaida Gonzaga, Bienvenido Gonzaga, Jose Malolos, Atanasio Malipol, Bienvenido Conchita Villegas and Melanio Sanchez, Valeriana de Mesa, Rose Basa, Tom Pulintan, Antonio Dinglasan, Estel and Dinglasan, Mariano Dinglasan, Beatriz Gutierrez, Jeff Gutierrez, Edith Comia, Kenneth Cooper, Joan Cooper, Emalina Mendoza, Isabelo Sanchez, Crispina Bautista, Renato Federico, Ethan Jacob Hernandez, Cynthia Raqueño Monzon, Ofelia Fidel Clara, Marina Pasita, Teresita Elizabeth, Balbino de Maculangan, Concepcion Valeriano Basical, Raul de Guzman, Raul Roberto, Genoveva Lee, Juanito, Elena Monica, Joan Bernardo, Ligaya Francisco, Maximiliano Francisco, Percival Francisco, Jerwin Francisco, Maria Bernadette Francisco, Herman Antonio Sr., Delia Antonio Pilar Kahinhinan, Carlito Malihan, Menandro Palma, Marnie Enriquez, Jan Cristi de la Rosa, Thomas Vincent Castillo, Resurrection Garcia, Leovino Godoy, Jaime Malihan Sr., Gabriel and Angelo Lera, Teodoro Cailaw, Rosemary Guevara Beltran, Arnel Luciano Benedict Serio, Margarita Sarate, Mariano Sr. and Agapita Baranda, Virginia Isidro and Rochelle, Rosalie Purisisima Subiaga Marite Francisco, at isama din po natin sa ating pananalangin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin.
tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito, ang pinakamataas na uri ng ating panalangin, upang tayo ay makapagpurit, makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag na Laetare Sunday o Linggo ng Kagalakan. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang kagalakan natin ay nakasalalay sa ating buhay na pananampalataya sa Kanya, ganoon din sa Kanyang dalisay na pag-ibig na Kanyang ipinapamalas sa pamamagitan ng Kanyang habag at awa. Sa misang ito, ipagdasal natin lahat ng mga naghandog ng pamisa kasama ng mga intensyon ng mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar, ang mga intentions ng mga mananampalataya at mga naglilingkod sa parokyang ito ni Santo Padre Pio. Ipagdasal natin ang mga mananampalataya na nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live. Lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga frontliners, kasama na ang mga overseas Filipino workers. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano'y makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon,
sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakaririmarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulang ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon, winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din, anupat ang lahat ng iniwan nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupa ay nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persya noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian ng ganito ang isinaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persya. Ipinaubaya sa akin ng Panginoong Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwina. Ang iniwan niyang Sion ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig. Naaliwin naman sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Sion, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangangibang bayan noon? Ayoko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang lungdong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Pag-ibig sa sanlibutan, ang Diyos ay ngayon naman. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Sa linggo pong ito, tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon upang tayo ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo at atin pong pagsamasamahin ang mga panalangin. Tayo po na naririto sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, kaisa na po ang napakaraming devotees ni Padre Pio at mananampalataya ng Panginoong Diyos na nakikiisa sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos at ang bawat isa sa atin. Ang linggo pong ito ay ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma o ang 40 araw na paghahanda natin sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang linggo pong ito ay tinatawag na Laetare Sunday o Linggo ng Kagalakan. Kaya naman marami tayong makikitang kakaiba ngayong linggong ito. Sa buong panahon ng Kwaresma, ang isinusuot ng pari ay kulay lila, violet. Pero ngayong linggong ito, ang isinusuot ng pari ay kulay rosas, sapagkat ang rosas ay kulay ng kagalakan. Sa buong panahon ng Kwaresma, hindi rin pinapahintulutan ang paglalagay ng bulaklak. Nais ko pong ipaliwanag lalo't higit sa mga ikakasal sa panahon ng Kwaresma. Bawal po ang bulaklak sa buong panahon ng Kwaresma. Alam po ninyo, mayroon pong mga nagpapakasal at ang dahilan pong gagamitin ay, Father, minsan lang po kami magpakasal. Baka po pwedeng may bulaklak naman ng masaya-saya. Iisa lang po ang sagot ko. Ang sagot ko lang po ay, minsan ka na nga lang ikasal, mali pa. No? Kaya sana po igalang ng mga kakasalin yung panahon ng Kwaresma. Kung gusto nating magbulaklak, magpakasal tayo sa labas ng panahon ng Kwaresma. Hindi ho maiiwasan na may pailan-ilan po, lalo't higit yung mga bride, no? Na talaga pong nagagalit sa mga tao sa opisina. Kapag ako ho ay nakakakita ng bride na nagwawala dahil hindi pwede ang bulaklak, no? Para kung gusto kong kulbitin yung lalaking ikakasal at payuhan siya, mag-isip-isip ka kung yan ang babaeng papakasalan mo, no? Kung sa bulaklak pa lang nagkakagulo na, papaano pa sa ibang bagay, no? Bakit po? Sapagkat ito yung disiplina ng panahon ng Kwaresma. We are reserving the most beautiful for the Sunday of the resurrection of the Lord. Kaya walang bulaklak. Pero ngayong ika-4 na linggo, ang linggo ng kagalakan, mayroon tayong bulaklak upang iparamdam sa atin ang diwa ng kagalakan ng linggong ito. Para po sa kultura ng mga Hudyo na marahil ay nagkaroon ng impluwensya sa ating mga Pilipino, ang kagalakan po ay naipapahayag sa pamamagitan ng awitin. Our joy is expressed by singing. Kaya ang sabi po ni Horacio de la Costa, kung ang Pilipino ay mayroong kayamanan, ito po'y dalawa, ang pananampalataya at ang awitin. Kapag tayo'y masaya, tayo ay napapakanta kahit pa sa loob ng banyo. Bakit? Sapagkat masaya tayo. Masaya tayo. At ang kagalakang iyon ay ipinapahayag natin sa pag-awit. Sa salmong tugunan na ating sabay-sabay na
inawit. Ang sabi natin, kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. If I ever forget you, I will no longer sing. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Ano po ang konteksto ng salmong binasa natin ngayon? Ang pag-awit ay bahagi hindi lamang ng kultura ng mga Hudyo. Ang pag-awit ay bahagi ng kanilang gawaing pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya po tayo mayroong napakaraming salmo, sapagkat ang salmo ay bahagi ng awitin ng mga Hudyo. Awitin na nagpapahayag ng kagalakan sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Sila'y umaawit sapagkat sila'y sumasamba sa tunay na Diyos. Ano po ang nangyari sa salmong tugunan ngayon? Ano yung konteksto ng salmong tugunan ngayon? Ang bayang Israel ay sinakop ng Babylonia. Sila'y kinubkob ng Babylonia. Bumagsak ang Jerusalem, kung saan matatagpuan ang templo, at sa loob ng templong ito'y walang humpay ang pag-awit sa Diyos. Ngayon, kinubkob ng Babylonia. Sa pagsakop ng Babylonia, dala-dala, hindi lamang ang kanilang armas, dala-dala nila ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sapagkat sila'y sinakop ng isang mas malakas na bansa, sila ngayon ay pilit na pinasasamba sa kanilang daladalang Diyos-Diyosan. Alalaon bagay sinasabi sa kanila ng sumakop na bansa, ngayon umawit kayo sa daladala naming Diyos-Diyosan. The Babylonians were telling the Israelites, we have conquered you. You belong to us. Now you worship our gods. Sambahin nyo ang aming daladalang Diyos. Kayo'y aming sinakop. Ngayon, sambahin nyo ang daladala naming Diyos-Diyosan. Ito po ang konteksto ng salmo ngayon. Kaya ang sabi ng salmo ngayon, kung inyong mapapakinggan, sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami ro'y nakaupong tumatangi sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming naaalaala. Yung kalungkutan ng pag-alaala sa bundok ng Siyon, ang Jerusalem. At sa isang bahagi ng salmong tugunan ngayon, sinabi, paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan doon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Nakakapaiyak, ano po? Kapag alam ninyo ang konteksto ng salmong ito, nakakapaiyak, no? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan patugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. I prefer not to sing if it means forgetting Jerusalem.
Parang isang tunay na mangingibig. Yung tunay na mangingibig, ang kanyang awitin ay para lamang sa kanyang minamahal. Hindi siya tutugtog ng gitara para sa ibang tao, sapagkat alam niyang ang awitin niya ay para sa kanyang iniibig. Mas magaling pang hindi ako kumanta. Mas magaling pang hindi ako tumugtog. Kung ang kahulugan nito'y lilimutin ko ang tunay kong iniibig, iiyak na lamang ako, malulungkot na lamang ako, kaysa ako'y umawit sa isang hindi ko iniibig. At the first glance, it could mean despair. Ayaw ko nang ibuka ang bibig sa pag-awit. My dear brothers and sisters, it is not despair. It is actually an expression of faith. Ito'y pagpapahayag ng marubdob na pananampalataya. Kung ikay aking lilimutin, wala na akong aawitin. If ever I forget you, I will not sing again. Kaya anong dahilan ng kagalakan na ipinapahayag ng linggong ito? God is the reason for our joy. A person who believes will always be happy because he recognizes the hands of God working in his life. Kinikilala niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyang sa anumang bahagi ng kanyang buhay, nananatili na buhay at kumikilos ang Diyos. Ito rin po ang paalaala ngayong tayo po ay nasa linggo ng kagalakan. If there is one reason for our joy, it is God. Kaya po kapag tayo ay nagmimisa, ano man po yung daladala natin na problema sa buhay, dalahin sa buhay, mga bagay na bumabagabag sa atin, kapag tayo po ay nagmimisa, naaalaala natin ang Diyos. Muling bumabalik sa ating gunita at sa ating kalooban ang katapatan ng Diyos. Lalo't higit kapag tayo ay dumadalaw dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Si Santo Padre Pio na palaging nagpapaalaala sa atin, pray, hope, and do not worry. For worrying is useless. Pray, hope, and don't worry. For worrying is useless. Ito na rin ang sinabi ni Jesus sa banal na kasulatan. Ang iyo bagang pag-aalaala ay magdaragdag ng anuman sa iyong buhay? Ito ang tanong ng banal na kasulatan. Kapag ikay nag-aalaala, ito bagay makakadagdag sa iyong buhay? Para pong yung sinasabi ng mga matatanda, kapag naman ikaw ay namroblema, hindi naman nawawala ang problema. Kaya anong magandang gawin natin? Manalig tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Kumapit tayo sa Diyos. Manampalataya tayo sa Diyos. Ito ang ugat ng ating pananampalataya. At ang Diyos na ito, mga pinakamamahal, na kinakapitan natin, katulad ng binanggit ng mabuting balita ngayon, ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. Ang sabi nga po ni Apostol San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon, ang Diyos na ito ay napakasagana sa habag. God who is rich in mercy. We cannot exhaust
The mercy of God. The mercy of God is rich. Napakasagana ng habag ng Diyos. Tayo na lumalapit sa Diyos. Marahil tayo nagdadalawang isip, ako'y makasalanan. Ako'y madumi. Ako'y lublob sa aking kasamaan. Pero anong sabi ng ikalawang pagbasa? Inibig tayo ng Diyos. Noon pa mang tayo ay nasa kasalanan. God has loved us even when we were yet sinners. Kapatid, wag mong iisipin na mamaya ka pa iibigin ng Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos sa atin, bukas na lang kita mamahalin. Hindi. Ngayon kita mamahalin. Hindi bukas. Ngayon. Ngayon. Inibig na tayo ng Diyos. Ngayon pa man na tayo ay makasalanan. Sapagkat ang Diyos sagana sa habag. Hindi po katulad nating mga tao, malimit, kinukulang tayo sa habag. Kaya karugtong na po nito yung marami nating limitasyon bilang tao. Sapagkat tayo ay kinukulang sa habag, kinukulang na rin tayo sa pag-unawa. Kinukulang na rin tayo sa pagpapakababa. Bakit? Sapagkat kulang tayo sa habag. Ang Diyos hindi. Ang Diyos mayaman sa habag. At ang pag-ibig na ito, mga pinakamamahal, ang magdadala sa atin ng tunay na kagalakan. The presence of God, which brings to us His love and mercy, will bring us joy that we celebrate today, this Laetare Sunday. Pero mayroong isang hamon sa atin, mga pinakamamahal. Ang sabi ng mabuting balita ngayon, paalaala sa atin, ang Diyos ay nagdadala sa atin ng liwanag. At dapat nating piliin ang liwanag. Napakaganda po ng paalaala sa atin ng mabuting balita at nais ko pong iwan sa inyo ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang ginagaway pagsunod sa Diyos. Mga pinakamamahal, lumapit tayo sa ilaw at mamuhay tayo sa ilaw upang maging ganap ang ating kagalakan. Ang lahat ay magsisitayo, ating ipapahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
panalangin ng bayan, nais nating maranasan ang kaligtasang dulot ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating kabuktutan, ay ipinamalas niya sa atin ang kanyang awa at pagmamahal, upang maranasan natin ang init ng kanyang matimyas na pag-ibig, ay ating sasambitin, Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masugid silang alagad ni Kristo sa paghahatid sa atin ng pag-ibig at habag ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang kalingain nila ang mga taong bayan sa gitna ng COVID-19 pandemic at nang hindi manghina ang kanilang tiwala sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa paglilingkod sa kapwa sa panahon ng COVID-19 pandemic, upang maranasan nila ang laki ng pagmamahal sa kanila ng poong may kapal. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pag-ibig sa Diyos at tumanaw tayo ng utang na loob sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang maawain, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng awa at pag-ibig, ibuhos mo sa amin ang banal na Espiritu at nang kami maging mapagmahal sa iyo at sa lahat ng taong isinusugo mo sa aming buhay. Maging tunay nawa kaming mga alagad ng iyong isinugong anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sa manlubusan na nagawa kong pagsuwat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan,
kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Diyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. 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 Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po makaluluhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo, nating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang isasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Siwa sa aking kalooban, yung masdan, pahupain ang buksong kapatayon. Yakapin ang buong bitsin, yung anak magpagkapin ang bayan mong Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, piling ko'y isang awit, Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, huwag nawang pamamayaang masitayo. Ikaw ang buntong iniya ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Hanap-hanap ka ng puso, piling mo'y isang awit, Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa spiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buong sarili para sa iyo. Huwag mong hayahang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik po nating hilingin ang pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, pamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lang pong paalaala, tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ikasyam ng umaga. Ang atin pong parokya at pambasang dambana ay naglulunsad ng scholar ni Pio. Para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito, para sa mga kapatid nating hindi higit na nangangailangan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Pakihawakan po lahat ng mga kagamitan na nais niyong ihingi ng pagbibindisyon, ang mga kasangkapan sa panalangin, kasama na po yung iba pang mga kagamitan, katulad po ng inyong mga bags, lahat ng laman nito, mga passports, application letters, mga gagamitin sa examination, kasama na po ang mga pictures ng mga mahal nyo sa buhay na may karamdaman o naghihingalo na inyong itinataas sa Panginoon at inyong inihihingi ng tulong sa Diyos. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila
ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Additional announcement. There was an error in the reading of the Pamisa this 5 o'clock a.m. The Pamisa for the 5 o'clock a.m. will be included in the Pamisa of our 9 o'clock a.m. Mass. Again, the Pamisa of our 5 a.m. Mass will be included in the Pamisa of the 9 a.m. Mass. We apologize for any inconvenience this may have caused you, and we promise to improve our system. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay. Gagawin po natin yan na ang pagsisiyam kay San Jose. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa amin. Pinagsisihan naming masakit sa tanang loob namin ang dilang pagkakasala namin sa iyo. Ikaw nga ang Diyos namin, Panginoon namin at Ama namin. Iniibig naming lahalo sa lahat. Nagtitika kaming matibay na di na muling magkakasala sa iyo. Lalayuan na namin at pangingilagan ang balang makaduduwag sa loob namin na masama at nakalilibat ng dating sakit ng kaluluwa namin at nagtitika naman kaming magkukumpisal. Nandilang kasalanan namin, umaasa kaming patatawarin mo rin. Alang-alang sa mahal na pasyon mo at pagkamatay sa krus dahilan sa amin. Amen. San Jose, nagtatrabaho ka bilang karpintero ng Nazaret. Kalooban ng Diyos na ikaw ay ang iyong anak na si Jesus ay magkasama sa marangal na gawain ito. Ikaw ay isang mabuting halimbawa para sa mga manggagawa. San Jose, pinasasalamatan ko ang Diyos na pinagkaloob niyang pribilehiyong makasama si Jesus sa paghahanap buhay. Tanda ng iyong pasasalamat sa Diyos, basbasan mo ang lahat ng aking mga gawain. Malaki man o maliit, nawa ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Tulungan mo akong makiisa ng may pananalig at pagpapakumbaba sa mga antikain ng proyektong nilalayong palaganapin ang kaharian ng Diyos. Iniaalay ko sa bawat misa ang aking mga gawain at hangarin sa buhay bilang tanda ng aking paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at sa inaasam-asam kong makamit nawa ang kalwalatian ng langit. Jose, anak ni David at esposo ni Maria, dinarangal ka namin tagapangalaga o tagapagligtas at sinasamba namin ang batang pinangalanan mong Jesus. O San Jose, pintakasi ng simbahang katolika, ipanalangin mo kami na katulad mo ay lubusang makapamuhay na ayon sa kagustuhan ng ating tagapagligtas. Panalangin kay San Jose, pinupuri ka namin butihing tagapagtabantay ng manunubos at kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo buong pusong inahabili ng Ama ang kanyang mag-iisang anak. Sa iyo si Maria ay buong nagtiwala. Katulad mong tao, si Kristo'y naging taong totoo. O pinagpalang San Jose, sa amin man ay may maging ama ka namin at gabay sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tatag. Ipagsanggalang mo kami laban sa lahat ng kasamaan. Amen. Hindi natin.
Panalangin sa ikalimang araw. Si San Jose ay uliran sa kababaang loob dahil dito sa kanyang ipinagkatiwala ng Diyos ang pinakamatayog na misyong pagkaloob sa taong maging ama ni Jesus. Sa habang panahon, ginampanan niya ang mga karaniwang gawain sa pag-aalaga at pagpapalaki kay Jesus kaysa naabot na pinakamataas na kabanalan. O banal na San Jose, tulungan mo kong ibigin din ang pababaang loob. Huwag maghangad ng iba pang kalagayan sa buhay maliban sa ipinagkaloob sa akin na makapangyarihang Panginoon. Ako sana ay maging masunuring anak ng Diyos sa lahat ng panahon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, mahal na patrong San Jose, Nang kami dapat maging dapat sa mga ipinangako ni Jesucristo ang Panginoon. Amen. litaniya kay Poong San Jose. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo Diyos kami. sa masalangit, Diyos, maawa ka sa amin. maawa ka sa amin. Diyos anak na tumubo sa sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Banal na Santatlo na isang Diyos. Maawa ka sa amin. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. bunying anak ni David. Ipanalangin mo kami. Tanglaw ng mga patriarka. Ipanalangin mo kami. Kabiyak ng puso ng inangin Diyos. Ipanalangin mo kami. Kalinis-linisang tagapangalaga ng mahal na Birhen. Ipanalangin mo kami. Inaring ama ng anak ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Mapagkalingang tagapangalaga ni Kristo. Ipanalangin mo kami. Puno ng banal na mag-anak. Ipanalangin mo kami. Kabanal-banalang Jose. Ipanalangin mo kami. Kalinis-linisang San Jose. Ipanalangin mo kami. Mahinahong San Jose. Ipanalangin mo kami. Magiting na San Jose. Ipanalangin mo kami. Pinakamasunuring San Jose. Ipanalangin mo kami. Pinakamatapat na San Jose. Ipanalangin mo kami. Salamin ng katyagaan. Ipanalangin mo kami. Maibigin sa karukhaan. Ipanalangin mo kami. Uliran ng mga manggagawa. Ipanalangin mo kami. Karangalan ng buhay na mag-anak. Ipanalangin mo kami. Tagapangalaga ng mga birhen. Ipanalangin mo kami. Haligi ng mga angkan. Ipanalangin mo kami. Aliw ng mga namimighati. Ipanalangin mo kami. Pag-asa ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Pintakasi ng mga naghihingalo. Ipanalangin mo kami. Sindak ng mga demonyo. Ipanalangin mo kami. Tagapagtanggol ng banal na simbahan. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pakapakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ginawa siyang Panginoon ng kanyang tahanan. At tagapamahala ng lahat niyang ari-arian. Panalangin mo kami, mahal na San Jose. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, ayon sa iyong di matatawarang katarungan at pagpapasya ay hinirang mo ang pinagpalang si San Jose na maging kabiyak ng puso ng iyong kabanal-banalang ina. Hinihiling namin na mapagkaloob mo siya ay maging aming tagapagpalangin sa langit. Yamang iginagalang namin siya bilang tagapagtanggol dito sa lupa. Kayo na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, maluwalhating San Jose. Sa iyo po, maluwalhating San Jose, nagsasakdal kami sa aming mga kapighatian at pagkahingi namin ng saklo sa iyong kabanal-banalang esposa. Idinadalangin din namin ang iyong saklolo, taglay ng buong pananalig, alang-alang sa dalisay na pag-ibig na ipinakita mo sa kalinis-linis ang Birheng Mariang Ina ng Diyos. At sa pagsingtang Ama na niyakap mo sa banal na sanggol na si Jesus, ay isinasamo namin sa iyo ng lubos na kapakumbabaan ng loob. Nailingap mo ang mga mata mong mauwain sama ng kinamtan ni Jesucristo na kanyang mahalagang dugo at ampunin mo ang aming mga kailangan ng iyong tulong at kapangyarihan.
O lubhang maingat na tagapagtangkilik na mag-ina ni Jesus, ampunin mo ang ang hinirang mong lilipi ni Hesus Kristo. Ilayo mo sa amin ang tanang karungisan ng maling aral o masamang ugali o makapangyayari't mauwing pintakasi. Tulungan mo kami buhat sa langit sa pakikilaban namin sa demonyo. Ipagtanggol mo ngayon ang Santa Iglesia ng Diyos sa kalupitan at sa mga silo ng kanyang mga kaaway at sa dilang hilahil gaya ng pagliligtas mo ng unang araw sa mahal na sanggol na si Jesus sa panganib na kinalalagyan ng kanyang buhay at kupkupin mo naman kaming lahat sa lagi mong saklolo upang sa pamagitan ng iyong paglagi sa pag-aampon at tulad sa iyo'y matuturing kaming mabuhay at mamatay sa kabanalan at makamtan namin ang kapalarang walang hanggan sa langit. Siya nawa. O San Jose, Ama sa turing ni Hesus Kristo at tunay na esposo ng Birheng Maria, Ipanalangin mo kami at ang mga naghihingalo sa araw at gabi na ito. panalangin ng pamilya kay San Jose. O mahal naming San Jose, hinirang ka ng Diyos Ama na maging tagapangalaga sa kaisa-isa niyang anak. Inluklok ka sa karangalang maging ama ni Jesus dito sa lupa. Naging banal na kanlungan ka ng tiwaga ng Birheng Maria at ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ikaw na minahal ni Maria bilang kabiyak. Ikaw na minahal ni Jesus bilang ama. Naging matapat at maingat ka sa pagkalinga sa banal na pamilya ng Nazaret. Arugain mo sana ang aming pamilya. Iadya mo kami sa kapalaluan at kanlungan ng iyong kababaang loob. Kalinisan at tahimik na paglilingkod. Idalangin mong lubusan naming ialay ang aming buong sarili sa paglilingkod, ayon sa limbahang pinakita mo sa amin. Turuan mo kaming magmahal sa katahimik at ilapit mo kami kay Jesus at kay Maria. O butihing San Jose, panalangin mo ang lahat ng pamilya, mga manggagawa at mga mahihirap. Arugain at pagtibayan mo sila sa matuwid na landas patungo sa Diyos. Turuan mo silang mahalin ang kanilang mga gawain at pahalagaan ang gayak. Ilayo mo sila sa tukso at karangyaan, pag-iimbot sa kayamanan, mga bisyo at masamang hangaring sumisira sa dangal ng sangkatauhan. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Dalangin pangwakas sa bawat araw. O dakilang patriarkang San Jose, malinis na isang puso ng birheng kalinis-linisan at inaring ama ng anak ng Diyos, kami ay lumalagay sa ilalim ng iyong tanging pag-aampon sa lahat ng oras ng kamatayan. Sa paraan din naman kung paano kung pinatpatnubayan at inampon ang batang si Jesus sa kanyang kabataan, kami din naman ay iyong patnubayan at ampunin upang kami kailanman ay hindi masinsay sa landas ng kabutihan. Pagindapatin mo nawa na sa bawat araw ng aming buhay, kami ay maging tapat sa panupara ng aming mga katungkulan ng pagkabinyagan. Magalingin mo nawa na aming tamuhin ang biyaya na ikaw ay aming tularan at matupad namin ang natututuhan mong tuparin ng buong lubhang kahanga-hanga. Manalangin at gumawa upang sa ganoon paraan ay paparaanan din namin na ang lahat ng araw at sandali ng aming buhay sa gawang kabanalan at nang kami ay maging dapat na gantimpala sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang higit sa lahat ng dahil diyan, kami ay lumalagay sa ilalim ng pagkakandili ay ang mapalad na sandali ng aming pagpanaw. Makamtanawa namin sa pamamagitan mo o dakilang patriark ang biyaya na may namatay sa mga bisig ni Jesus kagaya ng iyong sinapit nung ikaw ay pumanaw. Ilayo mo nawa sa amin ang sandaling mapanganib na iyon. Nawa ang mga huling salita na mamutawi sa aming mga labi sa oras ng kamatayan ay Jesus, Maria at Jose. Siya nawa. Memorare kay San Jose, alalahanin mo kalinis-linis ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria at aking dakilang tagapagtanggol. O San Jose na walang lumapit sa iyong pangangalaga o humingi sa inang tulong na nagbibigong magkamit ng biyaya. Dumudulog akong taglay ang kababaang loob habang nagtitiwala sa iyong kabutihan o Ama ng turing ng manunubos. Naway ang aking mga kahilingan ay huwag mo naman sanang tanggihan, bagkus ang mga ito ay iyong tanggapin. Amen. Naway laging manatili sa atin ang tulong ng Diyos. Amen. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng mga tapat na yumao sa tulong ng awa ng Diyos. Amen. At bumuhos nawa at laging manatili sa atin ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen.